Kantayin na nga na guys. So, ako ulit ito, nagbabalik ulit, no? Ang yung tagapaglingkod at walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga, ano ba yun? Mga payo, kung ano-ano man, mga payo, kung anong gagawin sa Hungary, anong buhay dito, magkano yung gastusin. So, ako ulit, nagbabalik si Purple Om, no? Tara, magkwentuhan tayo. Habang ako yung naglalakbay, papalayo sa accommodation, pag-usapan natin yung ano lang. At dahil ako 2 taon na nga dito, no? Tapos, ano na ako, marami na rin ako naging nakasalumuha. Mga na-experience ko na rin dito. At dahil 2 taon na nga tayo, medyo kabisado ko na rin, no? Yung mga ugali ng mga Hungarian. So, ang pag-uusapan natin, ano ba sila? Ano ba yung mga ugali ng mga Hungarian? Ano ba na yung nakasanayan nila? Ano yung kultura nila? At ano yung kinahihiligan nila? So yun, bago tayo mag-umpisa, no, sa kwentuhan to, so please click subscribe. Subscribe naman kayo, paabutin nyo na ako ng 100,000 subscriber. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, no, so marami na ako na-upload yan sa YouTube channel ko. Search mo na lang yung mga videos ko. Meron ako dyan sa mga sound reveal, meron ako dyan tungkol sa mga dapat bilhin, mga dapat dalhin, meron ako dyan. Tapos halimbawa mahaba yung layover mo sa airport, meron din akong vlog dyan. Siyempre kailangan meron kang mga baon, no? So ayun. So ayun na nga, napansin ko dito sa Hungary, no, yung mga Hungarian dito, ano sila, 2 klase pala sila. Paano ko nasabing 2 klase? Kasi dito sa Hungary, meron din tinatawag na parang sa sentro, sa probinsya. Okay. Pag halimbawa nakatira ka sa sentro, yan, halimbawa, itong titirang ko ngayon sa Székesfehérvár, isa sa mga pinakamalaking city sa Hungary, no? Tapos yung Budapest, yan, alam naman natin yan. Pag ang accommodation mo malapit sa city, mas convenient kasi malapit sa mga supermarket, malapit sa mga bilihan, sa mga restaurant, mayroong mga pili. Basta lahat ng kakailanganin mo sa bahay, sa personal mo, mabibili mo agad, malapit lang, no? Kung trip mo kumain ng Burger King, Jollibee tuloy, KFC, yan, meron dyan. McDonald's, yan. Tapos yung pangalawa, yung sasabi kong pangalawa, kasi nga 'di ba 2 klase. Pag napunta ka naman sa village, alright, diyan sa village yung mga tao diyan, kayo lang magkakakilala, no? Sa araw-araw na galing ka trabaho, uwi ka accommodation, pupunta ka ng mini store, kayo lang yung magkakita-kita. So halos tuwing lalabas ka ng bahay, makikita mo yung mukha ng kapitbahay nyo. Ganon, hanggang sa magiging parang kakilala na rin kayo kapag ka nagkakasalubungan kayo. Batiin mo man siya o hindi, babatiin ka niya. So sasabihin sa'yo, hello, siya. Kasi pag ang basic greetings dito, yung hello. Yung hello, papagbate. Kahit magpapaalam ka na sa kanya, hello pa rin sabihin mo. Tapos yung siya, how are you? Basta kasi ang gulo rin ng yung greeting sila dito eh. Yung hello tsaka siya, iisa lang. No? Kasi pagka halimbawa lang pagdating mo galing sa trabaho, babatiin mo sila, hello siya. Pag uuwi ka na galing trabaho, magpapaalam ka na, ganoon ulit sasabihin mo, hello siya. Diba? Hindi katulad sa atin, kumusta? Diba? Tapos kapag uuwi, paalam, uwi na ako. Magkaiba. Kahit sa English eh. Hello, good morning. Ganon. Tapos pag uwi ka na, bye-bye, goodbye. Rito, isa lang. Hello, siya. Pag uwi ka na, hello, siya ulit. Ganon lang. Saka na-obserbahan ko din, no? Yung accommodation nyo napunta sa village, no? So, ang mangyayari niyan, lagi silang mababait. Lagi palabate, no? Babatiin ka lagi.
Halimbawa, kakasalubong mo lang, no, random people. Babatiin ka niya, siya, hello. Ganon. Tapos syempre, ikaw masasanay ka na rin eh. Ma-adapt mo yung ano nila, yung style nila. So kahit hindi nakatingin sa'yo, babatiin mo pa rin. Hello, siya, ganon. Tapos nung nalipat kami ngayon dito sa may sentro, iba yung mga Hungarian dito. No? Deadma, hindi ka papansinin. Unless na lang, pagka ikaw yung nag-approach, ikaw yung nag-initiate ng greetings, mag-reply naman sila. Pero siguro yung mga 40% ng Hungarian na sinasabihan ko ng hello siya, hindi nag-reply, di nga nakatingin eh. Ganon. Saka maobserbahan mo din, no? Yung mga Hungarian na marurunong mag-English, yes, English, babatiin ka nila. Bakit? Normally kasi yung mga Hungarian na marunong mag-English, talagang kausapin ka, magtatanong sa'yo na magtatanong. Bakit? Kasi gusto rin nila ma-practice yung English nila. Kasi nga dito sa Hungary, hindi priority ang English, no? Puro Hungarian guys ng mga tao dito. So, pagka may nakausap kang Hungarian na marunong mag-English, na jackpot na yon. Bakit? Kasi marami kang matututunan. At marami rin siyang matututunan sa'yo, no? So, balikan lang. So, siyempre, nagkaroon tayo mga kaibigang Hungarian na marunong mag-English. So yun, shoutout pala kay yung unang Hungarian na nag-i-English dito, na naging talagang tropa ko na. Yun, shoutout kay Peter Novart. Purple TV, alright, okay. No, I forgot. I just, he asked me, because I said, you're a YouTuber. I said, sure. What is the name of it? Purple TV or something like that? Yeah. Right, enjoy your food and drink. Okay. Thank you, mate. Alright, so si Peter Novart na yan. Natuto siya mag-English kasi nakapagtrabaho siya sa England, UK. Kaya nung pagkausap ko yun, na-adapt ko yung pagkaka-British accent niya, no? Tuwing magkikita kami, how are you mates? Everything alright? Everything okay? Kaya sa akin yun. Siyempre ako mag-reply, everything's good man, thank you for appreciate man. Ganyan ko yun. Tapos kapag magkikwentuhan kami, yun nga, naano niya talaga yung British accent niya eh. So nakakatuwa kasi, magaling siya mag-express ng English niya. Habang nagkikwento, mayroon pang movement ng kamay, may movement pa ng ulo. Mga ganun, ang ganda niya magkwento ng English, no? So, nakakamiss din yun kasi inalipat nga kami. So, yun, tapos ayun na nga, nakakatuwa din doon. Kasi nga, pag marunong mag-English yung Hungarian, pwede ka magpaturo mag-Hungarian. Diba? Kasi siya rin nagturo sa akin. Marami akong natutunan dun eh. Yung pagbabate, yung mga do's and don'ts, no? Sa mga Hungarian, yung kultura nila. Meron silang mga kinakatay na baboy pagka merong season na ganito. Parang mag-aalay ka ng baboy. Ganon. Tapos pag meron daw pagka matatapos na yung summer. So, meron na naman silang fiesta kasi parang harvest day, mga ganon, harvest season. Alright, so basta marami talaga eh. Basta pag magkaroon kayo ng kaibigan na Hungarian dito sa Hungary, so tropahin nyo, yung mga nag-i-English na yan, tropahin nyo. Marami kayong matututunan, tsaka matutulungan, tsaka malaking tulong talaga, no? Iba pa rin talaga, marami ka ng connection sa Hungary, no? May kaibigan akong Pilipina na meron kaming mutual friend sa Facebook, no? Doon kami nagkakilala. Friend mo pala sa ganito, ganyan. Tapos yun, doon na nag-umpisa. Tapos yun nga, meron siyang boyfriend, fiancé dito sa Hungary. At ngayon, last year, kinasal na sila. Nung kasal nga niya, invitado ako kaso hindi ako nakapunta. Gawa nga na nagbakasyon ako. Sayang. Ang apelido na niya ay Sabo. Yan. Alright, so yun. Maganda yung namin, yung banding namin nung mag-asawang Hungarian, yung Pilipinas saka Hungarian. Ang ganda ng banding namin. Hindi pa ako nalilipat, no? Ito yung mga picture sample ko, Tatakpan ko yung mukha ng Hungarian para na sa privacy.
So ayun, nag-jacuzzi kami, diba? Tapos ayan, masaya, nagpapainom siya, libre, diba? Alam na tayo mga Pilipino, pag libre, gusto natin yan. Tapos nagpapakain ng mga Hungarian sausage, yan, sarap niyan. So siyempre, ayun yung mga bagay na nakakamiss, no? Nakatira pa ako sa village, no? Kung naboboard ka na, no? Salamat sa pagstay mo dahil pinapanood mo pa rin ako, no? At least meron ka natututunan sa mga sinasabi ko. No? Tapos ano pa, ikwento ko na rin sa inyo yung nagpunta ako ng Budapest, no? Doon sa mga Budapest, doon sa pinaka-center ng yung main capital talaga ng Hungary. Pag nagpunta ka doon, marami kang makikita, halo-halo. So lahat doon talaga mabibili mo na, no? Kahit yung mga ampalaya, meron ka mabibili ng ampalaya doon. Okra, sitaw, kasi meron doon bilihan ng grocery. No, yung tinatawag niya lang namaste. So ang may-ari nun is Indian, pero ang mga binibenta niya Asian foods. So kasama na rin yun yung mga Philippine food, Korean, Chinese, and siyempre majority mga Indian food, yung mga pampasarap nila, yung mga masala, mga biryani ingredients. Right, so ayun, pag summer doon, grabe, daming tao. Tsaka siyempre tayo mga Pilipino, pag una tayo na makakita ng mga puti, tapos magaganda, ay nako, ang gaganda talaga. Pero meron din mga pangit, no? Meron din ng mga luklukan na pangit na itsura na Hungarian. Alam mo yung sa may pelikula, yung Snow White, yung witch doon, nakakita ako rito ilang beses, matatangos ang ilong, malalaki ang ilong, matatangos, tapos meron pang iba, yung buhok parang di nagsusuklay, yung mga matatanda. Tapos meron din naman talagang napakaganda, parang anghel. May nakasabay nga ako sa tren eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng ganda ng mukha, no? At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung itsura niya. Kasi nga, paka-unique, puti. Alam mo yung mukha, maamo. Alam mo yung parang hindi mo pa nakikita sa buhay mo. Nakakita ka na ng maganda. Siyempre, mas maganda pa rin yung asawa ko. Pero, iba pa rin yung makikita ka ng unique ba? Kahit sa mga foreign movies, mga magaganda doon, iba eh. Iba yung beauty na yung nakita ko na yun eh. Basta pag nasa Hungary ka na, marami kang makikita. May mga pangit, may maganda, may mga baluga din. Ayun, alright. So tapos pangalawa, meron pa pala, bonus, no? Meron din kasi tinatawag dito yung gypsy. Ano ba yung gypsy? Yung gypsy, sila yung mga tao na meron silang sariling flag, meron silang sariling lengguwahe, pero wala silang sariling country, isla, no? So yung mga gypsy na nakakalat yan all over the Europe. Yes, you heard me right, English. Narinig mo, tama yung narinig mo. Nakakalat sila sa buong Europe. Ang nationality nila, kung saan na rin sila nakatira. Halimbawa, may nakita kang gypsy, nasa Hungary. Hungarian na rin sila. No? May nakita kang gypsy sa Slovakia. Slovakia na sila. Ano na sila, inadapt na sila ng gobyerno, no? Ng bawat country sa Europe. Kasi nakapagsalita naman sila ng lengguwahe ng country na yon, nakakapagtrabaho naman sila. Ayun, ano ba itsura ng mga gypsy? Okay, isipin mo to, yung mga India, yung mga Bombay sa Pilipinas, parang ganon sila yung itsura, mga Indian. So yun na nga, nakapag-grocery na ako. Pabalik tayo dun sa kwentuhan natin. Saka yung mga Hungarian pala, ano lang yan, may iksi ang pasensya, mabilis silang mapikon, mabilis silang mairita. Bawa sa trabaho, natisod sila. Sabihin natin, natisod sila ng karton. Alam mo, gagawin nila sa karton, sisitahin nila, galit na galit sila, gigil na gigil. Tapos, lilingon sa paligid niya. Kapag walang nakatingin, dire-diretso lang ang trabaho. Pero paglingon niya nakatingin ako, ngingiti yan. Parang, wala kasi kasalanan ng karton eh. Kaya mo naman.
Siya na nga naglalakad, siya na yung nasipa niya yung natisod siya sa karton. Siya pa nagalit, di ba? I-request niya yun eh. Hindi niya tinitingnan yung dinadaanan niya eh. Diba, yung mga ganong experience ko, no? Tapos siyempre meron din mga Hungarian dito na parang na ano sa'yo, ano sila eh, feeling nila sila yung magaling, no? Feeling nila sila yung mataas sa'yo, no? Di mawawala yun. Siyempre, ano ka lang, dayo ka lang sa bansa nila eh. So siyempre, yung isipin nila, bansa namin to, kaya dapat sumunod ka sa akin, ako yung masusunod. So alright, so yun na nga, no? Naputol yung pagbibideo ko kanina kasi na full storage na pala yung memory. So by the way, yun na nga, no? So yung dagdag ko pa, yung ugali din ng mga Hungarian, galante. Yes, galante ang mga yan. May experience kasi ako. Hungarian siya, babae, hindi siya nag-i-English. So pag meron siya natitirang pagkain, halimbawa mga tinapay, tapos mga sausages, binibigay niya sa akin. Binibigay niya sa amin, mga Pilipino. Meron din namang mga Hungarian, mga lalaki naman. Meron kasi ditong mga pub, no? Yung pub ay yung mga beer house, tawag nila pub eh. Ano sila? Kasi mga Hungarian, mahilig uminom ng alak. Oo, kasi nung nakatira pa ako sa village, alam nyo ba, umaga, alas 6 ng umaga. Kasi alas 6 sa alas 7 nagbubukas yung mga store doon sa village before eh. Nung pumunta ako doon sa may bilihan ng mga gulay, kasi katabi lang ng gulay, ng bilihan ng gulayan, yung grocery store, no? So, natatanong ko, mayroon nang umiinom ng alak. So, ganun sila kaaga umiinom ng alak. Alas 6 ng umaga, nagiinom na ng alak. Siya, nagiinom na ng alak, no? Tapos, siyempre, Pinoy tayo, umiinom din tayo ng alak. So, one time, grupo kami, mga 5 kami, 7, nagbilyar kami dun sa pub dun sa may village namin. Meron dun Hungarian, lasing na siya. Tapos kinakausap kami, although din di siya nag-i-English, kinakausap niya kami ng Hungarian. Tungo lang kami, yes, okay. Tapos yun nga, ano mo naman, di ba, kikisama tayo eh. Itong lasing na Hungarian, nilibre kami ng alak, lahat kami. E di tuwa kami. Sabi niya, okay, no problem. Kuha siya ng pera sa wallet niya, binayaran niya agad dun sa may bar. E di tigisa kami ng beer. Naubos na yung alak. Lumapit uli yung lasing. Sabi, Ninch, wala na. Sabi niya, wala na. Kuha uli siya ng alak. Libre na naman kami, pangalawang alak. Alam mo, nung araw na yon, nalasing ako. Kasi libreng alak eh. 3 bote kami. Diba? Libre. Magkano isang alak nun? Magkano isang alak doon? 500, 600, diba? Nilibre lang kami. Galante yung mga Hungarian, no? Paglasing, diba? Pare, talaga nagbablog talaga, no? Oo, kailangan sa buhay eh. Saka yung mga Hungarian, mahilig sa maalat. Kaya mayroong mga tinapay dito, maalat. Basta lahat ng pagkain nila dito, kasi tayo mahilig tayo sa matamis eh, mga Pilipino, di ba? Sila maalat. Hindi naman totally sobrang alat. Maalat lang talaga. Pero sa kanila masarap na 'yun. No? Tapos meron din mga Hungarian, ayaw nila ng sweets. Yan, ayaw nila. Tapos ayaw din nila ng mga malalansa, matuyo. Nairita sila sa amoy. Yan. So ayun nga, no? Pili na ako ng bibilin ko din Pouchan. Marami rito supermarket eh. So ay balik na nga tayo. So yung mga Hungarian naman, mabait naman yung mga yan, no? Para lang din mga Pilipino. Okay, yun na nga, no? Conclusion ko, sa tagal ko na dito sa Hungary, so masasabi ko sa mga Hungarian, okay naman sila, no? Mahirap nga lang intindihin. Yun nga, sa isa pa, pag nakakita talaga ng Hungarian na marunong mag-English, nako,
Ang sarap makipag-usap sa kanila. Marami kang matututunan. So, ano ba para maging katropa mo yung mga Hungarian? So, siyempre, lalo na kapag katrabaho mo, lagi mo babatiin. Tuwing umaga, bago ka umuwi. Tapos, kapag medyo matagal-tagal na kayong lagi kayong mag-shake hands. Ayun pa, last thing pala. Dito sa Hungary, pagka pag-shake hands ka, diba? Good morning, kakamayan mo siya. Pag napansin mong pinipiga yung kamay mo, may ibig sabihin yun, guys. May ibig sabihin yun. Pag pinipiga yung kamay mo, ibig sabihin nun, lalo na pag lalaki yun pag pinipiga yung kamay mo ng Hungarian na lalaki, ang ibig sabihin nun, ano sila sa'yo? Senior, parang mas mataas ako sa'yo, parang seniority, ganon. Parang ganon ang nila. So kapag na-encounter nyo yung ginaganon kayo, huwag nyo nang kamayan. I-fist bump nyo na lang. Fist bump na lang para sakit sa kamay din yung gaganon yung kamay mo sakit talaga sa kamay yun yung bang pinipiga. Kaya yun, kapag pinipiga yung kamay nyo, iwasan nyo na lang yun. Yung mga ganong Hungarian, negative yun, X yun, no? Kasi doon pa lang nagpapakita na agad sa'yo ng pangit na attitude, no? So yun, ayun lang. So mahaba na yung vlog ko, no? Inabot na tayo ng hapon dito. So kung nagustuhan nyo yung video ko, no, pag may nakita kayong tips, no, or syempre galing sa akin ayun, subscribe naman kayo, subscribe din, no, tsaka may notification na din. Baka naman. Alright, so marami pa tayong pag-uusapan dito. Alright, so yung pa nga, no, hindi ko magawa yung vlog nung yung mga counter na pwede magano. Wala pa akong time, charot. So ayun, so ganun na lang guys, ingat kayo palagi, say healthy, God bless, peace. Sana magkita-kita tayo dito, no? Puntahan nyo naman ako, pakainin nyo na rin ako, diba? So ayun, peace. Hindi na masyadong malamig. At ayun na nga,